Nato. This is once again the battle of the MS Series versus MSC. Game 2 na ito, lamang ang Onyx Philippines matapos ang quick game number 1. Ano kaya magiging response ng TLPH? Nakita na natin itong ganitong klaseng composition, no? Yung kanina, yung YSS Harith, na sobrang taas ng spike pagdating sa mid game. They also scale well towards the late game. But for Onyx Philippines, again, very comfort. Yung hawak dito ni King Kong, ni Kirks, most especially yung hawak na Selena ni Super Friends. Tsaka ang ganda nito eh. Normally, ito yung mga nagiging problema pag sa isang Selena. Kailangan mo ng clear wave. And with that high loss, nakakatulong talaga sa kanya. Grabe naman yung mga dash na yun. Pwede pala yun. May natutunan ka, May natutunan ako. May double dash pala. Ikaw, Pero anong double dash? Apat yun. Apat ba? Apat yun, pare. Dalawa pa. Iba talaga si Super Friends. Pwede yun ang level 1 ng walang item? Pwede yun. Pwede yun, basta enough yung mark ka. Basta may marks. Yung Abyssal Mark. Oh, wow. Mukhang gamay na gamay talaga. Sanford! Kailangan ko mag-3 Sanford. Okay. Grabe yung sub-sub ni Kirk doon, pre. Pasok sa homework ng Onyx Philippines dito, yung sinabi ni Wolf kanina sa Infinix Keys to Victory sa Dahol, na pinupuruhan nila yung XP lane matchup kasi napaka-importante nito. Naka-invade pa si King Kong. Oo, at napa-flicker pa nila si Sanford kanina. Saktong-sakto sa pinakauna nating pagong ay lang flicker si Sanford. At alam natin kung gaano ka-importante ang flicker sa isang lapu-lapu. Yeah. Most of the game-winning bravest fighters ay nanggagaling sa isang flicker stun. Yep. It makes it so na yung engage ay mahirap, lalo yung disengage for Sanford. So hindi naman sa XP lane matchup lang yung kinailangan ng Onyx dito. Actually yung lamang sa XP, yung sinisigurado ni King Kong, kaya XP rotation yung importante for Onyx Philippines. Ang bilis ng pagkuha dito ng Onyx Philippines ng pagong. And si Kirk ay sumusubsub lamang dito kay Daddy JP. And King Kong ay nakuha na yung pagong na iyon. Alam ni Carl Fizzy na papunta na. Itong Onyx Philippines pero wala na. Green na lang yung naabutan. Walang libre kay Carl, pare. Walang libre. sabi ni Carl, King Kong, last season ginanito mo rin ako. Naalala ko yun eh. Yung green na lang pagdating mo. Nag-turtle si Carl, men. Pagbalik niya sa Joy siya nun eh. Pagbalik niya sa purple niya, yung butete na lang yung naiiwan eh. Pre, nakyat bahay na. Pati yung mga green camp kinuha ni Carl. And so far, Onyx Philippines, dahil nga nakuha nila yung turtle, even pa rin ang ating ball game, no? Nakanakaw lamang si Carl, kaya tayo nagkakaroon ng even na gold spread. At makikita naman natin yan sa ating gold difference natin ng BPI. May mga maliit lang talaga nakalamangan yung mga tingko-konting gamebot lang. Ano lang, kumbaga, chump change for these two teams. Kasi ang gagaling humanap ng trade eh. Kumbaga yung macro talaga, kumbaga kung may microscope, may macroscope eh. Teka lang. Okay, napag-flicker na rin si Kelra. Ang ganda ng pag-force dito ng Team Liquid Philippines. At hindi na rin na-maximize ni Oheb yung kanyang Zaman Force. Ngayon si Brusco ay nakaantabay. At tatama ba yung Bisalaro? Hindi. Atras muna ang CLPH pero hahabol ata si Sanji. May Glorious Battery siya pero hindi na niya bibitawan. 1v1. Sabay ba ibaba? Sabay tungo tayo dito sa gitna. Super Friends with those Abyssal Arrows. Pero sabi na sa itaas naman. Ang magiging target natin si Sanford. And first blood para kay Kirk. At wala pa atang trade dito sa may bandang gitna. Brusco low HP. Super Friends naghaharap ng angulo pero hindi na nila itutuloy pa. Hindi lamang kill ang nakuha ng Onyx Philippines sa taas kundi plato na rin para dito kay King Kong. Sobrang daming mga times na parang ang liit lang nung bagay na pwede mo i-punish pero ang laki nung nagiging resulta. For Onyx case, nakita nila na 4 na miyembro ng TLPH yung bumaba papunta sa lane ni Kelra. Kaya naman ang bilis din ng responde ni King Kong na sa may taas. Nagnakaw siya ng isang jungle creep at pinuntahan niya kagad si Sanford. And to be fair, kanina pa nagsusuntukan yung dalawang XP laners. So nakita ko sa minimap, kanina pa nagbabangayan yung dalawa. And parang na-realize lang ata ni King Kong, teka lang, parang gusto ko sumali dyan, kapatid. And ito na, Turtle. Sinimulan ng Onyx Philippines at TLPH. Pero sino nga ba makakuha? Sakit ng burst ginawa nila dito pero kailangan matras si Sanford. Napaging Glorious Battery kasi mo na makakuha ng pagkong. Habang unti-unti na bumabag sa rin ng Onyx Philippines. 1-for-1 na magiging palitan. Napaging Zaman Force. Okay, with the double. Pero hinahabol din si Kara. Maraming salamat din ako monekta. Ito natin magbawi ni Super Prince. Pero nakatatlo na. Itong si Oheb. Magiging out of bata. Pero umatras na rin si Super Prince. Grabe yung pasabog dito ni Oheb. At sinabi mo na to kanina, Midnight. Oheb is probably one of the best team fighting. Pero teka lang! Hindi pa tapos ang laban na ito. Papaswento pa dito si Sanji. Pero alam niya na nag-cooldown na yung mga skills dito ni Sanji. Mabuti na lamang ibitin pa yung damage. Pero grabe yung action na to, pre. Sobrang daming action talaga nagka-flexan ng kanya-kanyang identity dito. Ang magkabilang kupunan for TLPH. Pinakitaan tayo ng mala-impactong team fight. Ang malupit dito, hindi nila masyadong pinansin yung tumive sa likod kasi ang importante, nakapasok si Oheb doon sa loob ng team fight with the help of the slow mula doon sa ninakaw na Glorious Pathway ni Sanji. Plumaker pa nga eh. Paharap ko, sabi niya, Kelra, hindi ka pwede makatakas dito. Pag nag-BMI ka, naka-abante na ako. Kaso tinamaan siya na pa ni Super Prince eh. Oo. Alam mo, akala ko nga makakahampas pa dito itong si Kelra doon sa naging dagbo na yun. Mabuti na lamang hindi rin namatay at hindi na rin ginawa itong si Super Friends. Pero ang hirap talaga kapag nakasilina itong si Super Friends. Bukod sa vision, yung threat ng pana. Parang may mala-impactong damage. Parang may something na damage. May random stuff na nangyayari sa mapa. Yung bigla ka tatamaan ng pana na ina-expect mo wala naman dapat. Kasi nakapwesto lang din yung Onyx Philippines. Kaya makikita natin, napakababa lang ng gold lead dito ng TLPH. 500
200 lang, hindi na lumagpas sa pang samgyup ng Liquid Philippines. Kasi nakalamang man si Oheb, na behind si Kelra, na behind naman si Carteezy, at nakalamang si King Kong nung nakuha nila yung kills doon sa top lane, pati na sa middle lane. Well, sa totoo lang, pasok pa rin naman sa mga samgyup na pork lang, yung mga 299. Pero to add on sa sinabi mo kanina, Midnight. Teka lang, may laban agad eh. Wait na, nagtatalo na rin dito si Kirk habang Carl. si Carlito at magiging target ng Super Prince sa baba ng buhay. Pero papatay siya dito Carlito, Super Prince, nakabawi din naman. Habang si Brusco ay nandito, kailangan matras si Brusco, kalahati ba niyang buhay. Pero si Guerrero, trabaho lang talaga. Mabuti nila ngayon, napatay na rin yung catapult. Ngayon, Pagong, ang pinakahuling Pagong ng laban ay pag-aagawan. Wala pa si Carlito, 8 seconds. Ayun lang! Gamit na rin! King Kong win out! Aray ko! Itong si OM, naghahabol pa rin ang Onyx Philippines. Pero lalayo na si Sandy. Sanford ay dive. Andun yung kanyang land shaker. Pero si Kirk mamatay pa. Tatag siya yun. Tatay na rin dito si Kirk. Pero kaya bang makasurvive? Sabay pa rin ang beast na si King Kong. Oh my goodness! Napakaraming dodge na nakita natin. Napatay yung Kramer, men, nagka-HP. Si King Kong, napakaganda ng dodge with a Thorn Rose, yung huling hampas ng Bravest Fighter and Onyx Philippines. Kung malakas kayo sa teamfight, pues i-kite natin yung teamfight na wala na yung Zaman Force ni Oheb. Nag-refresh na yung ultimate ni Kelra at panin na rin ni King Kong. Doon sila lumaban kung saan wala yung mga power spike ng TLPH. Mahina yung heroes currently ng Liquid, kaya naman doon sila lumaban. Bumabalik na naman tayo sa era. Pag M-Series, pag patungo sa M-Series, yung micro ng K&K connection ay napupunta sa mga godly levels na hindi na natin ma-explain ng lohika. Pero mukhang ang teamfight ng TLPH ay nandyan na rin. Okay, sumubsod na rin si Kirk. Hindi na mag-Zaman Force kayo para kay Oheb. Kailangan natin deliver si Oheb. Mabit ang guard na gamit. Pero this time, si Kirk ay sumubsog na. Mamamaalam siya sa kamay ni Carlito. Pero ito ata magbawi ng Onyx. Sanford ay nakakuha din na kill. King Kong ay kailangan ng matras. Tornos ay gagamitin. Tatama ba yung isa laro? Hindi. Dalawang na maalam para sa Super Family. Parang kinikilig ka ata Midnight. Men, nare-remind ako nung Grand Finals last season. Walang lamang-lamang din sa dalawang to. 8 minutes na, hindi pa tayo lumalagpas ng 500. Ganun kalupit ng ating mga truly world-class MLBB ang napapanood ngayon ng ating mga local audience at pati na rin sa mga international na nanonood ngayon sa ating liga. 10 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord, and this is game-defining para sa parehas na kupunan. Yeah. Pero mukhang si Super Prince, ito yung nakakainis Midnight eh, parang may YSS sa kabila, may Serena sa kabila, sira yung tempo. Alam nila, wala mga battle spell O si Sanji ata ang pupuruhan nilang una dito. Pero si Kevin, sinalubong na siya! Napaalam na kagad dito si Sanji. May sinuwi naman niya. Sasagutin dito ni Kevin. Pierre, out na si Laro. Pero si Kirk ay tumayog na. Ngayon nababa na buhay dito ni Jamie. Pero mamamaalam siya sa kamay. Dito ni Oy. Pasok si Sanford. Tatama yung land shaker. Pero si Brusco. Oh my goodness, Sanford! Si Kelra dito ay tamang normal hits lang. Sanford with a kill. May conceal pa na gagawin para gusto pa lumaban ni Danny Jamie dito. Pero napag-Zaman Force. Oy with a kill. Nagigigil na si Oy dito. K&K na lang ang natitira pare ha. Nandito si Kelra, nandito si King Kong, Sanford. Matutusok ng Phantom Execution. Pero mukhang ang Lord ay gagalawin lamang ng BMI. Lamang ang TLPH. 8 seconds pa si Super Prince. Napakalala nung teamfight na yun. Nagsimula, 200 lang yung goal. Ang malala doon, pre, ang bilis nung punish ng Onyx kasi nakita nila, alam nila walang battle spells yung Onyx nung time na yun. Kaya naman ang bilis nung response ni Brusco. Ginamit kagad yung Glorious Pathway. Pero minayko sila na naman sa teamfight. Si Oheb, napakalupit. Yung hinap, yung paghahabol na sa may batang kanan. And again, Sanford, the apex predator with his lapu-lapu shutting down the frontliners of Onyx Philippines. Ang hirap labanan ni Sanford kapag sa mga maliliit na skinhita eh. Dikit-dikit, tumataas yung damage reduction na nakukuha ng isang lapu-lapu sa Bravest Fighter. Tatama yung pana pero hindi siya makakapasok. Here comes the Mountain Shocker. Patatamaan si Brusco. Oheb hindi pa naman ilalabas. Pero ito, counter-engage mula sa Onyx Philippines pero hindi ata nila itutuloy pa. Maganda ang pwesto ni King Kong. Okay, na-flow din niya yung bandang itaas. So, mapipinta mag-react dito ang Team Liquid Philippines. Pero 20k ang buhay ng Lord. Si King Kong ay hawak pa rin. Alam nila na wala pang Mountain Shocker. Ito si Carteezy. Pero lalabag yung Glorious Pathway. Si King to 5 na rin. Nagamit yung pagkakas dito ni Jamie. Pero si King Kong nakuha na yung Lord. Habang si Bruce may sasakripisyon na nila. At si Sanford ay namatay. Tumawa muli kami sa laro. Pero si Kirk, tinatapakan na lang talaga. Flicker out. Saan niya habol pa. Pero doon yung mga tahe. Dito ni King Kong. Buhay pa ba? Hindi. Napaalam din. Ito si Kelra. And Oy with a kill. King Kong naman ngayon with a triple. Hinahapon siya dito ni Oy. Matisanji. Tumama na naman nabi sa laro. Lalaban pa ba dito? 2v2. Ang magiging action ng bawat ng buhay dito ni King Kong. Pwede siyang habulin dito ni Sanji. Ito yung Tornos. Kinakalawan lang talaga. Wala pa ng battle. Tornos play. Pero nagkaroon ng konting buhay dito si King Kong. Super Prince! Goodness! Tumama yung sa laro ni Super Prince. May outflip na mangyayari dito. May sunog. Paypay mo. Hipan mo. Okay. Buhay pa rin. Pana. Oh my God! Goodness. Grabe itong laban na to. Man, nakita ko na lahat! Lahat ng mga superstar trigger ay napindot na. 5 kampyon sa bawat team ng napapanood natin ngayon. Walang nagbibigay ng tsansa sa isa't isa. Huwag mo akong tatanungin kung ano nangyari sa teamfight na yun kasi kulang yung oras.
Teka lang, Sanford. Okay, hindi pa naman nila, pahinga muna. Okay lang ba? Pahinga muna. Pahinga muna. Okay lang ba? Okay lang ba? Ayaw. Pahinga talaga, okay, Landshaker. Pero kaya ata. Oh my goodness! Uy, may outplay ata mangyayari. Buhay pa rin si Sanford. Ayoko na! Nakita ko na lahat, men! Oh, wow. And ito yung ine-expect natin. Ito yung hinihingi natin mula sa dalawa nating kampiyon in a sold-out MPL arena. The best MLBB in the world ay napapanood natin sa Pilipinas. Ay, grabe tong action na to, men. I mean, for sure naman, kinikilig din kayong dalawa sa mga nakikita natin. Kasi ito yung mga bagay na, parang, alam mo yun, ito yung mga bagay na kayang ipakita ng mga world champions natin. Pre, buti nga, sa totoo lang, thankful ako, umiihi ako kanina eh. May ihi ka sa kilig eh. Alam mo, buti nga, matibay itong platform na tinututukan natin. Kasi Let's go! tanong tayo ng tanong, wait lang ha, may labagan ng Glorious Pathway, buhay pa rin naman sila. JP Papa ng buhay. Pwede nga itong gumaw dito ang Onyx Philippines. Tama ba yung Abyssal Arrow? Hindi, medyo bithin. Pero si Carlito ay nakikipag-agawan lang ng farm. 35 seconds para dun sa Lord. And napakatibay talaga. Hindi pa rin Okay. 1,000 yung lamang pre. Alimantan na yan ha. Nag-1-2 na yan, pero bumaba. Sabi talaga ng TLPH, bawal eh. Pero ito Bawal. nakasimula yung slow push sa may bottom lane. Ang problema ng Onyx Philippines, yung slow push hindi ganun kalaki yung impact kasi +1 yung tower ng TLPH. So baka makakita tayo ng full 5v5 sa harap ng Lord. At yan na talaga, dyan na. Sizes pa yan, pero ito again, may 5v5 collision na pwede mangyari dito sa harap ng Lord. Si Super Prince nakapag-clear na sa may middle lane 20k at 25k. Okay, kalahati yung buhay ni JP dito baka isipin ng Onyx Philippines na medyo mababa ang confidence dito ni JP. Hoy! Agad, mamamatay ka agad si Danny JP. Lapag yung Glorious Pathway. Pagkakataon to ng Onyx Philippines, 4v5 ang magiging King laban. Kong? Sanford ay abante, kalahati din dito si King Kong. Pero dito yung mga Abyssal Arrow, hindi ko connect. Brusko, Kasi Brusko! Brusko ata magiging target nila. Ibiguna ata nila to, nagamit na rin yung Revitalize. Eh, nagamit din yung Winter Crown ni Guerra. BMI out. Oh, Sanford! Pero ready pa sila ni Sanford, yung nakikipagsabayan nila. Carlito, Carl? baba ng buhay. Torno siya nagamit sa may Winter Crown. Phantom Execution play para kay King Kong. Tinatahi isa-isa. That's it. Apat ang mamamatay para sa TLPH. Si Sanford na lang ang natitira. Mabubuhay naman si JP. Dalawa ang pwedeng dumepensa para sa TLPH. Pero dahil nga mabubuhay si Daddy JP, Onyx Philippines, nag-lord muna sila. Okay, nakuha na nila yung Lord finally. Kaya ako tumatsit kasi yung objective dito hindi. Parang alam mo buhay yung pinaglalaban eh. And grabe yung pang-micro ni King Kong. Yung ginagawa niyang pag-dash in dash out sa harap ng TLPH, nakukuha niya yung attention para siyang black hole man, kinakain niya yung attention. Para siyang yung gravity, nakukuha niya attention ng TLPH and hindi nabibigyan ng malaking espasyo yung ibang members nila, yung mga pana mula kay Super Friends, yung Claude ni Kelra na nag-Winter Crown Grabe. Blazing Duet. Diba? Ayan, no, tinan mo, panoorin Pana. natin yung gagawin dito ni King Kong. And sobrang sakto din kasi talaga ng mga pangyayari. Ayun, Super, oh. ayun, inabantihan pa nga eh. And ibang klase talaga yung mga pindutan. Pag pindutan na pag-uusapan, ilista mo ng Onyx. At teka lang, mukhang gusto nang tapusin ito ng Onyx Philippines. Brusko, nagamit na rin ng Glorious Pathway. Mid lane ang pinupush kayo ng Onyx Philippines at yung top lane naman ata ang susunod nila. That's one inhibitor turret down. Si King Kong ay nandun sa may bandang ibaba. Yung pana ay hindi tatama. Kalat-kalat ang miyembro ng Onyx Philippines pero guided ang kanilang mga galaw. Nandito pa rin sila sa mid lane. Endable pa rin ba ang call if you are Onyx Philippines? Okay, maaaring endable ito. May next wave pa sila. Round number 2. Makakapal na minions pa ito. Transition sila sa may top lane. Nagamit na rin yung Mountain Shocker para dito kay Carlito. Hindi tumama ng Yung mga pana. sakto yung bangka. Pero sa may bandang iba pa, may 1v1 na nagaganap. Kanina pa ito nagsasalubong eh. Nagpapalaki yan ng biceps. Kanina pa yan eh. Ang malupit doon na-shutdown si Sanford ng early game. Pero ngayon parang siya yung bumubuhay. Bumubuhay sa TLPH. Siya yung parang nagdidikta ng teamfight if kaya nilang manalo. Kanina unfortunately hindi niya inabutan yung Claude. Pero kamuntikan si Kelra kasi nandun yung pag-punish eh. Alam niya walang BMI, walang Winter Crown. Hindi lang ata umabot yung stun mula kay Sanford. At sa totoo lang yung ginagawa ni Sanford kanina around that Lord Pit as well ay napakalaking bagay dahil pati si King Kong medyo naiilang no kung hindi lamang nila nagawa ng paraan yung pagpitas doon kay JP. Yeah. That would have been a very different team fight para sa side ng TLPH. Pero ngayon, papapasok si Kenra. Okay, may out kagad. Alam nila na wala ng previous partner itong si Sanford. Okay. Abyssal Arrow, hindi ko connecta. Mahaba-haba pa, 1 minuto pa to para sa Lord ha. Guys, gusto ko lang sabihin na yung next Lord, ito yung pinaka-intense na MLBB na makikita natin sa week 1. Kompleto lahat ng battle spell. At hindi lang yan, isang lane lang yung butas para sa side ng TLPH. Ibig sabihin ay madaling alagaan yung freeze lane. Pinifreeze yung bot side para hindi mas slow push. Grabe talaga. High level MLBB. Ayun hanggang mamaya, hanggang 15 seconds yan, tsaka nila tutulak yan. Kasi kailangan nilang abutan yung next wave. Ngayon, pag nakita nila yung next wave, pwede na silang tumakbo papunta sa Lord. And that is something na kailangan talaga ng years of experience in professional play to pull that against Onyx Philippines. Okay. Dito na natin makikita. 6K gold din, babalik na. Sabi ng Onyx, teka lang. Slow push muna. Macro. Bawasan muna natin. Iwan natin yung catapult dyan. 4 seconds para doon sa potentially enhanced na Lord. Okay, pwede nila pa-reset muna yan para maging enhanced. Naka-slow push na yung bot side.
Mukhang hihintayin nata muna nila. Hindi pa naman nag-evolve kasi kanina pa kinakalapit ni King Kong. 1755 niya, kinalapit tong Lord na ito at mukhang wala siyang balak ipag-evolve nito. Ayan. Sabi ni Kelra, uy King ba? Bitawan mo King. Ayan na, papareset na nila. Magiging enhanced na Lord na. Okay. Evolve Lord na. Bot side, ay hindi tumutulak. Uy, Kailangan lang makikita nila, kita na nila si Sanford. Oh, JP. Alam nila, 4v5 na magiging laban. Masyado pa malayo dito si Sanford. Pwede madaliin. Nandiyan si Kelra. At tatama yung abisa. Aray! Oh my gosh! Nagamit at na-force it kagad yung revitalist dito ni Danny JP. May mga na-expend na resources dito on TLPH. Habang nagamit na rin yung may Walking vision. Tower. Alam nila. Ay! Pagsugod! Nakonik Philippines! With a crucial missile arrow para kay Super Friends. Kailangan umatras dito ni OM. Ibibigay natin nila dito. Dito si Sanford. Nakipagsabayan pa rin si Sanford. The Apex Predator. Inabot si Kelra. Nakabili na rin ng immortality. Pana. Pero andun yung BMI. Nakatakas. Pero si Sanjay sumalubong sa kanya. Kelra. Wave na lang ang magiging target nila. May abig sa trampa. Pwede na tapusin. Nakonik Philippines. Hindi yata aabot si Sanford dito. At magwawagi sa malapit na set na ito. Walang iba. Kundi ang Onyx Philippines. At mainit ang simula para sa Onyx Philippines. Madaming nag-doubt sa pagpasok nila dito sa